Kalat na sa panahon natin ngayon ng mga taong mapanghusga. Sabihin na natin kahit hindi nila alam ang tunay na rason kung bakit pinasok natin ang isang nakakaiskandalong bagay, hayun sila, todo paninira. Gayunpaman wala naman akong balak na magpaapekto, lalo na't mas mahalaga sa akin ang aking pamilya. Kailangan kong maging tuso at matalino nang sa gayon may maipakain ako sa kanila. Ako po si Mona, 45 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 20 anyos pa lamang, taong 2000. Isa kami sa libo-libong taong pinagkaita ng mariwasang buhay. Sa murang edad ay napilitan akong mamasukan bilang isang waitress sa isang mumurahing bar sa Ermita. Ayun nga lang, kahit isa lang akong waitress, marumi na ang tingin sa akin ng mga tao. Tingin nila isa na rin akong pakawalang babae na nagbebenta ng sariling laman sa mga kalalakihan. Yun ang palagi kong reklamo sa kaibigan kong si Marco sa tuwing magkasama kaming naglalakad papunta sa trabaho. Siya naman ang bouncer sa club na pinagtatrabahuhan ko. Hayan na naman tayo. Ang sama na naman ang tingin nila sa akin. Mga tao talaga, no? Ang laki ng problema sa buhay. Mona, hayaan mo na kasi sila. Isipin mo na lang, hindi naman nila kayang suportahan ng pamilya mo kung papansinin mo sila. Dead ma lang. Pwede ba yun? Rinig na rinig ko ang boses nila sa dadaanan natin. Naku! Hindi ka kikita ng maayos niyan kapag papatulan mo pa sila. Huwag mo nang pakinggan. Payo niya sa akin. Bumuntong hininga na lamang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit bumabaon sa aking pandinig ang matitinis na boses ng mga mapanirang tsismosa, itinaas ko na lang ang aking noo at hindi nga sila pinansin. Marami ng performer pagdating namin sa bar. Nag-iensayo sa entablado ang mga babaeng tinaguriang Star of the Night ng mga makukulit na lalaking nagbabayad ng malaking halaga, maitable lamang ang mga babaeng natitipuhan nila. Ako naman, dumiretso sa locker para magbihis at inabala na lamang ang aking sarili sa paghahanda sa nalalapit na oras ng aming trabaho. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Naging busy na kami ni Marco at ng iba pa naming mga kasamahan sa pagsisilbi sa mga customer. Ang daming tao ngayon ah. Oo nga eh, sana lang talaga wag nang maulit ang nangyari noon. Alin? Yung kaguluhan dala ng 3 lasenggong sumugod dito sa bar? Oo, may iba pa bang dahilan? Alam naman natin na ilan sa kanila may dala ng init ng ulo, lalo na kapag nag-aagawan sila sa mga babaeng gusto nilang makatable. Ano pa bang silbi namin mga bouncer kung hindi namin sila maaawat? Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring gulo. Pangako yan. Nangyari lang naman ang gulong yon dahil ginusto ng isa sa mga customer na ako ang itable. Magalang akong tumanggi dahil isa nga lang akong waitress. Kahit nasa trabaho akong ito ay hindi pa naman ako ganong kadesperada para ibenta ang kaluluwa ko. Gusto kong manatiling mahinhin at tahimik hanggang sa makahanap ako ng mas marangal at maayos na trabaho. Kaso lang, nagbago ang lahat ng yon nang makita ko si Sonia sa isa sa mga mesa. Katabi na naman ang lalaking sa pagkakaalam ko ay may asawa na. Naglalampungan ng dalawa at halos mahubaran na si Sonia. Natigilan lang siya sa kauungol nang mapansin niya akong nakatingin sa kanya. Mona, hindi ko alam na trabaho mo na pala ngayon ang makiusyoso sa gawain ng iba. Bakit kasama mo si Mr. Chan, Sonia? Hindi ba't may asawa na yan? Asawa? Hindi siya kayang pasayahin ng asawa niya, kaya sa akin siya lumalapit. Tsaka bakit ka ba nakikialam? Kung ginagamit mo na lang sana yung utak mo, mapera ka na ngayon. Anong makukuha mo sa pagwe-waitress lang? Diyos ko, mamumuti na ang buhok mo, hindi ka pa rin kikita ng malaki. Abay, ibang usapan na yon, Sonia. Nagtatrabaho lang ako ng maayos para sa pamilya ko. Ang tanong, alam ba ng pamilya mo na sa bar ka na mamasukan? Natameme ako sa sinabi ni Sonia. Ito nga naman ang isa sa aking naging pagkakamali, Miss Winnie. Literal na walang kaalam-alam ang aking mga magulang sa tunay kong trabaho. Ang sabi ko lang sa kanila, serbidora ako sa isang kainan. Hindi ko sinabi na serbidora ako sa isang bar. Nagsisilbi sa mga taong nagtatampisaw sa putik ng mga makasalanan. Gayunpaman, tinapangan ko ang tingin tsaka siya hinarap. Kanya-kanyang diskarte lang, Sonia. Wala naman akong pakialam kahit pa ipagkalat mo sa pamilya ko ang pagiging serbidora ko eh. Ikaw lang ang inaalala ko. Paano kapag nalaman ng asawa ni Mr. Chan na kinakalantari mo ang asawa niya? Sa tingin mo ba hindi kanya kakalbuhin?
Ginagawa kong bagay na ito para mabuhay. Ngayon, huwag kang atribida. Isilbi mo ng mga in-order namin bago pa kita maireklamo sa mga boss mo. May iba namang waitress dito. Sila na lang ang utusan mo. Kontrabida ka talaga, no? Tinalikuran ko na si Sonia at hindi na ako nagtangkapang sumagot. Ang hindi ko nga lang nailagan ay ang paghablot niya sa buhok ko sabay hila papalapit sa kanya. Bastos ka! Sinabi ko bang talikuran mo ko? Ano ba, Sonia? Nasasaktan ako. Tinatablan ka pala ng sakit? Pwes ikaw ang kakalbuhin ko. Aray! Anong kaguluhan to? Pinilit kong kumawala sa pagkakahawak ni Sonia at matalim siyang tinitigan. Hindi ako pakialamera. Naiinis lang ako sa ginagawa niya, lalo na't kailan lang ay inahas niya rin ang dapat sana ay kasintahan ko na ngayon. Sa katunayan, binansagang mga agaw ng lalaki si Sonia sa aming bayan. Ilang pamilya na ba ang ginulo niya? Masunod lang ang kanyang kapritsyo. Halos hindi ko na nga mabilang ang dami ng mga batang nasaktan dahil nakita ang pagtataksil ng kanilang mga ama at si Sonia pa ang kasama. Tapos ngayon, makikita ko na naman siya sa piling ng ibang lalaki. Alam mo, Sonia, masahol ka pa sa mga GRO talaga dito sa bar. Mas marumi ka pa sa kanila. Sana magkasakit ka nang makita mo ng resulta ng kawalangyaan mo. Ano to? Babalik ka na naman ba sa nakaraan? Ang ex mong salawahan na naman ba ang naging dahilan bakit ka galit sa akin ngayon? Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, dapat kang magpasalamat sa akin. Nalaman mo kung gaano kataksil ang jowa mo. Hindi ka niya mahal. Mahal niya ako. Gumawa ka lang ng paraan para iwan niya ako. Tapos ngayon, ibang pamilya na naman ang guguluhin mo? Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo. Walang sabi-sabing sinuntok ko siya sa muka na ikinasinghap ng ilan sa mga naroroon. Nagsitabi ang mga customers at ang ilan sa mga GRO ay animoy sugarol at pinagpupustahan pa ako. Kahit ang mga kasama nilang lalaki ay naglabas pa ng malaking halaga para lang ipakita ang pagkasiya nila sa away na nagaganap. Napansin ko naman si Marco na tarantang nilapitan si Sonia. Dinuro niya ang babae at sinamaan niya ng tingin. Gulo ba talaga ang hanap mo, Sonia? Kung gusto mo makipagsabunutan sa kaibigan ko, hindi kita pipigilan. Pero wag dito sa trabaho namin. Naghahanap buhay kami na maayos kaya kung pwede lang, lumayas ka na rito. Gago ka pala eh. Wala kang karapatang itaboy ako, hoy. Ang kapal ng mukha mo. Ano, ikaw ang may-ari ng bar na to? Ganon? Tsaka bakit mo ba pinagtatanggol ang pokpok mong kaibigan? Plastic yan eh. Kumekerengkeng na nga nagmamalinis pa. Hindi totoo yan. Ha? Hindi totoo? Talaga? Ikaw naman, Marco, wala kang karapatang itaboy ako. Hindi ako ang may-ari, pero trabaho kong mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bar na to. Kaya kung sa tingin ko ikaw ang pasimuno ng gulo, kailangan na kitang palabasin. Aniya at minuestrahan ng mga kasamahan niya na hilahin si Sonia palabas. Nagpumiglas pa sana ang babae, ngunit wala namang nagawa kundi ang tuluyan na ngang umalis sa lugar na yon kasunod ang panibagong lalaking nilalandi niya. Ito lang talaga ang pinagpapasalamat ko sa aming boss eh. Hindi niya tinotolerate ang masamang ugali ng mga customers nila. Kung sa tingin ng mga kasamahan niya na ang customers mismo ang problema, pinaalis na nila ang mga ito. Malungkot akong napahawak sa balikat ni Marco nang maiwan na lamang kaming dalawa sa mesang kanina lang ay pinagpupwestuhan nila Sonia. Ang mga taong kanina lang ay nakikiusyoso, balik na sa pagiging abala at tila ba wala nang anumang nangyari. Pasensya ka na ha, nakahanap ka na naman ng gulo ng dahil sa akin. Wala yun. Alam ko naman talaga na hindi lang ikaw ang tinitira ng Sonia na yan eh. Nung isang araw, isa nga sa mga dancer ang sinabunutan niya eh. Hindi naman siya empleyado rito pero kung makapang-agaw ng customer ng iba, parang wala siyang sinasanto. Nagtaka ka pa, alam mo naman na dakilang kabitang babaeng yun. Ewan ko ba, nahihirapan na akong itago sa pamilya ko ang tungkol sa trabaho ko. Marangal naman na trabaho ang maging waitress, pero ano na lang ang iisipin nila kapag nalaman nilang sa isang bar ako nagsisilbi. Alam mo Mona, sa tingin ko naman, maiintindihan ng mga magulang mo kung bakit mo nagawang itago sa kanila ang bagay na to. Saka bakit ka natatakot? Nandito naman ako. Nakahandang tulungan ka na maipaliwanag. Siguro nga tama ka. Kailangan kong ipaalam sa kanila na isa akong waitress sa bar. Para naman sakaling mangati ang bibig ni Sonia, hindi na mabibigla ang mga magulang ko. Yan ang dapat. Huwag kang mag-alala Mona. Nasa likod mo lang ako.
Hindi ko hahayaang magalit sa'yo mga magulang mo. Ngumiti ako at nagpasalamat kay Marco. Isa siyang mabuting kaibigan sa totoo lang. Kaya naman alam kong hindi magtatagal ay maiintindihan din ako ng aking mga magulang. Kinaumagahan, umuwi rin ako sa bahay. Alam kong hindi na nagtataka ang aking mga magulang sa oras ng trabaho ko dahil gumawa ako ng kwento patungkol sa kantina pinagtatrabahuhan ko na kailangan panggabi ako dahil sa mga call center agents na pinagsisilbihan namin. Totoo namang may ganun, pero sa katapat na gusali yon ang mismong bar na pinapasukan ko. Habang nag-aalmusal, kinausap ako ng aking mga magulang. Ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ba talaga ang totoo. Wala na akong sinabi pang kasinungalingan. Salamat naman sa Panginoon na intindihan nila ako. Nagpasalamat pa nga sila dahil tinutulungan ko sila sa mga gastusin sa bahay. Tsaka hindi ko naman daw kailangan mahiya o matakot dahil nakaalalay sila sa akin sa lahat ng panahon. Kaya naman nang makausap kong muli si Marco, masaya kong ibinalita sa kanya na alam na ng aking mga magulang ang totoo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magagawa nga nilang maintindihan ang sitwasyon mo. Ano pa ang ibang sinabi nila? Hayun, marangal na trabaho naman daw ang maging isang serbidora. Wag na wag nga lang daw akong maiinggit sa laki ng kinikita ng mga babaeng bayaran sa bar. Dahil mas mahalaga pa ring ingatan ng pagkababae kesa raw napabayaan ito. Tama naman sila. Saka isa pa yang si Sonia, naiinggit lang yan sa'yo. Alam mo naman na walang ibang alam na trabaho ang babaeng yun kundi ang magpakalyo lang ng pagkababae niya. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Bakit kaya nagagawa niyang manira ng isang masayang pamilya? Paano niya naaatim na agawin ng isang lalaki mula sa babae o pamilyang nagmamahal rito? Wala ba siyang konsensya? Sa tingin ko naman, hindi niya minamahal ang mga lalaking minsan nang napabilang sa buhay niya. Pinagkakapirahan lang niya ang mga ito. Kung ano ang rason, si Sonia lang din ang nakakaalam. Ang mahalaga, hindi ka na niya matatakot. Una mo nang napaintindi sa mga magulang mo ang totoo. Saka magtiwala ka, nandito lang ako. Nakahanda akong ipagtanggol ka sa kanya, sakali man na may gagawin siyang masama sa'yo. Napangiti ako kahit paano dahil sa sinabi sa akin ni Marco. Isa siyang mabuting kaibigan, kaya alam kong totoo ang lahat ng pinangako niya sa akin. Sumasablay lang talaga ang mood ko kapag nagkikita kami ni Sonia, kagaya na lang nung isang hapong pauwi ako galing sa pagbili ng mga gamit sa bahay. Bitbit ko ang dalawang may kabigatang plastik mula sa isang kilalang grocery store nang humarang siya sa dinaraanan ko at pinasadahan ako ng tingin. Aba, lume-level up na ang pasimpleng pokpok oh. Talagang pinaninindigan ng trabaho niyang pagbebenta ng laman. Marami ng datong. Sonia, wag ka naman sanang makakalimot. Sa ating dalawa, ikaw ang pokpok at hindi ako. Mamahalin akong klaseng babae. Maraming lalaki ang nagkakandara pa sa akin para lang makasama ako. Kaya wag mo kong ikukumpara sa'yo. Nagpapatawa ka ba, Sonia? Diyos ko, mahiya ka naman sa balat mo. Itatanggi mo pa ba ang mga bagay na palagi mo namang ginagawa? Ilang pamilya na bang nasira mo dahil sa kalandian mo? Wala kang ebidensya. Wala nga ba? Ano, tapos ka na sa lalaking nakita kong kasama mo sa bar kaya wala ka ng pera ngayon, ano? Baka naman naghahanap ka na naman ng panibagong bibiktimahin mo. Naningkit ang mga mata ni Sonia sa aking sinabi. May kalakasan kasi ang boses ko nang isatinig ko yon at halatang hindi niya nagustuhan. Kaya naman hindi na ako nakapalag nang basta na lamang niya akong sinabunutan. Nabitiwan ko ang mga dala kong supot at nagkalat ang lahat ng ito sa lupa. Ilan sa mga taong kanina lang ay nakatayo, nagtulungan na sa pagdampot ng mga pinamili ko sabay lagay sa supot. Hindi para nakawin yon kundi para bigyan kami ng lugar ni Sonia na magrambulan. Ang kapal ng mukha mong husgahan ako? Wala kang alam sa kahit anong pinagdaanan ko. Walang alam? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ikaw pa talaga ang may ganang manabunot sa akin, ha? Bakit hindi? Matagal na akong nanggigigil sa kamalditahan mo eh. Wala ka nang magagawa kung maldita ako. Sa'yo lang ako pumapatol ng away kahit mas matanda ka sa akin. At kahit kailan, hindi ko magagawang hayaan ka na lang nasaktan ako. Mariin kong sigaw sabay buwelta at siya naman ang sinabunutan ko. Wala na akong pakialam kung pinagkukumpulan man kami ng mga tao sa paligid namin o kung may mga nagkakasiyahan man sa nakikita nilang kaguluhan. Hindi na ako magtataka kung sa halip na awatin kami ay tila ba nakangisi pa ang mga bystanders sa nakikita nilang away kalye.
Ang alam ko lang, hindi ako kailanman magpapatalo kay Sonia at paninindigan ko ang sinasabi kong mga agaw siya ng lalaki. Mabuti na lang, isa sa mga kapitbahay namin ang napadaan sa kalsada at nakita kaming dalawa. Humingi na siya ng tulong tsaka inawat kami mula sa mahigpit na pagkakahawak sa isa't isa. Masahol pa kami sa tigre nang mag-ungulan matapos paghiwalayin. Siya namang dating ni Marco kasama si Mang Crisanto na kilala ko bilang isang albularyo. Ano na naman ba ang nangyari, Mona? Ang malanding babaeng yan, inabangan ako at sinabunutan dito pa talaga sa kalsada. Bakit? Dapat lang naman sa'yo ang ginawa ko ah. Ha? Akala mo ba malaya ka na sa mabibigat kong kamay? Pwes nagkakamali ka. Kahit anong klaseng pagmamalinis pa ang gawin mo sa sarili mo, marumi ka pa rin kung sino-sinong lalaki ang hinahayaan mong tumikim sa'yo. Tapos ibabalik mo sa akin ang kahibangan mo? Hindi ka na nahiya. Kung hindi dahil sa'yo, kasal na kami ng jowa ko noon pa. Susugod pa sana sa akin si Sonia pero mataman na siyang tinititigan ni Marco. Napaatras pa nga ako nang makita kong dinuro siya ng kaibigan ko. Ganyan ka na ba talaga ka-iskandalosa, Sonia? Pati ba naman kaibigan ko gagawan at pagsasalitaan mo ng masama? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ah. Wala? Talaga ba? Eh gago ka pala eh. Kung ayaw mong awayin ko ang pokpok mong kaibigan na nagpapanggap na birhen, ilayo mo siya sa akin. Huwag siyang hahara-hara sa harapan ko. Galit na singhal ni Sonia. Sinubukan ko pa sana siyang sundan dahil naiinis ako sa kanyang sinabi, kaso lang hinila na ako ni Marco. Huwag mo na siyang habulin, Mona. Ikaw naman kasi. Takaw gulo ka eh. Ano ka mo? Ako talaga? Ganon? Ako na kaibigan mo pagsasalitaan mo ng ganyan? Alam mo naman kasing baliw ang babaeng yun. Bakit kailangan mo pang patulan? Ilang beses na kitang pinagsabihan, hindi ba? Alam ko naman yun, Marco. Pero bakit ako? Galing lang ako sa grocery, oh. Inabangan niya ako. Ano sa tingin mo ang kailangan kong gawin? Hindi naman ako tanga para hayaan na lang siyang saktan ako. Alam ko naman yun. Ang point ko lang, sana hanggang may mapupuntahan ka, umiwas ka. Kasi mas lalo mo lang siyang binibigyan ng dahilan para sirain ang araw mo. Inis na tinalikuran ko si Marco. Sa laki ng katawan niya, hindi ako makapaniwala na magagawa pa niyang iiwas ako sa gulo. Kung ako lang talaga ang masusunod, babasagin ko na ang mukha ni Sonia. Kaso lang, nagsalita naman si Mang Crisanto. Tumitig siya sa akin at bigla akong natahimik nang makita ang kalmado niyang muka. Iha, kumalma ka. May mga bagay talaga na minsan, kailangan natin palagpasin na lang. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kagaya ng kaguluhang ito. Minsan kasi, hindi solusyon na makipag-away. Mas maiging matyagan mo siya para malaman mo kung ano ba talaga ang sikreto at ginagawa niya ang mga bagay na ito. Pasensya ka na nga pala, Mang Crisanto. Nawala po sa isip ko na kasama pala kita. Ayos lang yun, iho. Paano? Halika na. Kailangan na natin puntahan ng nanay mo. Bakit, Marco? Anong nangyari sa nanay mo? Simpleng sakit ng ulo lang naman, Mona. Bakit? Gusto mo bang sumama? Wag na. Ayoko na kayong abalahin pa. Alam ko naman na kailangan yung madaliin yan. Isa pa, kailangan ko na ring umuwi sa bahay. Sigurado ka ba? Oo naman, wag mo na akong alalahanin pa. Wika ko sa kanya. Nakangiti pa ako ng tumalikod pero bahagyang naglaho at napalitan ng pagkaseryoso ng muling tapikin ni Mang Crisanto ang aking balikat. Sa nag-aalalang tinig, may ibinulong siya sa akin. Iha, alam kong nalulungkot ka dahil sa nangyari. Mahirap nga namang mahusgahan kahit malinis naman talaga ang ating intensyon. Pero pakatatandaan mo, pwede tayong magbatsyag para malaman ang totoo. Pwede nating sundan ang mga taong naninira sa atin para malaman kung bakit nila ito ginagawa. Paano? Aalis na ako, ha? Sana mahanap mo ang sagot sa mga bagay kung saan ka labis na nahihirapan. Maraming salamat po, Mang Crisanto. May punto naman po ang lahat ng sinabi niyo eh. Kailangan ko lang maging matatag at wag na munang pansinin ang mga sinasabi sa akin ng babaeng yun. Tutal naman darating ang araw malalaman ko rin ang sikreto niya. Malakas ang kutob ko na may ginagawa siyang kababalaghan na hindi niyo alam. Ang mga taong may nalalaman sa itim na kapangyarihan, madalas nagmumukhang kawawa pero pasimpleng nanggugulo sa mga taong gusto nilang sirain. Tatandaan ko po, Mang Crisanto.
Paano, aalis na po ako. Maraming salamat po sa payo nyo ha. Marco, aalis na ako ha. Sige, mag-iingat ka ha. Tumalikod na nga ako at umuwi ng bahay. Hindi ko na sinabi pa sa aking pamilya ang naganap na sabunutan sa pagitan naming dalawa ni Sonia. Alam ko kasing magagalit rin lang ang mga magulang ko at baka ireklamo nila si Sonia sa barangay. Yan pa naman ang kadalasang ginagawa nila, lalo na't alam nilang inosente ko at walang kasalanan. Inabala ko na lang ang sarili ko sa paglilinis ng bahay. Wala akong trabaho sa bar ng araw na yon. May isang araw din naman akong day off kaya nakakapagpahinga ako. Pagkatapos ng aking mga gawain, nagpasya akong tumambay sa labas ng bahay. Naupo ako sa may bangko malapit sa pinto ng aming tarangkahan nang marinig kong nag-uusap ang dalawang kilalang tsismosa sa aming lugar. Ayon sa kanila, namataan daw nila si Sonia na lumalabas mula sa kakahuyan. Nag-iisa lang naman ito at walang kasama pero nakapagtataka raw isipin kung ano ang ginagawa ng babaeng yun doon. Sumagi sa aking isipan ang napag-usapan namin ni Mang Crisanto. Wala naman akong trabaho. Ano kaya kung matyagan ko si Sonia ngayon? Ito na ang perpektong pagkakataon. Hindi niya malalaman kung anong binabalak ko. Ang mahalaga, malaman ko ang sikreto niya. Bulalas ko sa aking sarili. Noon din ay hindi ako nag-aksaya ng panahon. Agaran kong tinalunto ng bahay ni Sonia na sa pagkakaalam ko ay nasa baryo. Maraming tao, maingay, pero nang makapwesto ko sa tapat ng nagtitinda ng gulay malapit sa kanyang tahanan, napagtanto kong kahit pakialamera at tsismosa si Sonia ay hindi siya nakikihalubilo sa mga tao. Sa katunayan, nakita ko siyang palabas ng bahay niya. Balot na balot ang kanyang katawan at mukhang paalis na naman. Agaran ko siyang sinundan kaso muntik na akong mapasigaw nang may kamay na humawak sa braso ko. Ay, Diyos ko naman Marco, bakit mo ko ginulat? Ano? Nagulat ka na sa lagay na yan? Aba, wala pa nga akong ginagawa maliban sa paghawak ko sa'yo ha. Yun na nga ang dahilan kung bakit ako nagulat eh. Hindi ba kasama mo si Mang Crisanto? Ano, kumusta na ang nanay mo? Ayos na si nanay. Konting gamutan lang ang ginawa sa kanya tapos tinawas lang. Ayun, nabati pala na minsang makapunta sa sapa para maglaba. Mabuti naman at naagapan pang sakit ng ulo niya. Oo nga eh. Ikaw, saan ka nga pala pupunta? Balak ko sanang sundan si Sonia eh. Ano? Bakit naman? Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga sinabi sa akin ni Mang Crisanto kanina. Naniniwala ako sa matanda kasi nga isa siyang albularyo at marami siyang alam. Nagbabaka sakali lang din naman ako na baka may mga mahanap din akong kakaibang sikreto ni Sonia kaya pinagtsatsagaan ko na muna ang pagmamatsyag sa kanya. Mabuti na lang sumama sa akin si Marco. Sasamahan na kita. Hindi ko naman maatim na hayaan ka na lang at baka mapahama ka. Salamat ha Marco, napakabuti mo talaga sa akin. Lahat naman gagawin ko para sa'yo. Hindi ko lang alam kung manhid ka ba o matigas ang puso. Dahil kahit anong pagpapansin ang gawin ko, hindi mo mahalata na mahalaga ka sa puso ko. Anong sinabi mo Marco? Siguro kailangan ko nang sabihin sa'yo to. Kulang man ako sa lakas ng loob o wala sa timing, pero kailangan kong ipaalam sa'yo na matagal na kitang gusto. Yan ang dahilan kung bakit kita palaging tinutulungan muna. Hindi lang kita mahal bilang kaibigan, kundi mahalaga ka sa akin bilang isang babae. Nagulat ako sa mga sinambit ni Marco. Hindi ko akalain na may nararamdaman pala siya sa akin. Sa galing niyang magtago ay hindi ko man lang nahalata. Marahil iniingatan niya ang pagkakaibigan namin. Pero kung ako ang tatanungin, wala din naman siyang dapat na ikatakot eh. Gusto ko rin siya, hindi ko lang magawang sabihin. Siguro, pagkakataon na ang naghahanap ng paraan para magkaalaman. At alam kong kahit kailan, hindi ko itatago ang aking nararamdaman. Mahalaga ka rin sa akin, Marco. Gusto kita, okay? Pero request ko lang, tsaka na natin to pag-usapan. Kailangan ko munang sundan si Sonia eh. Ano, sasama ka ba? Oo naman, sasamahan kita. Kung ganun, halika na. Saan ba siya pumunta? Narinig kong kwento ng mga tsismosa, sa may kakahuyan daw nagpupunta si Sonia at mag-isa. Wala namang nakakaalam kung anong ginagawa niya ron. Gusto ko lang makasiguro na wala siyang gagawing hindi maganda. May alam ako kung paano tayo makakarating doon na mabilis. Halika, dito tayo dumaan. Malaki ang tiwala ko kay Marco kaya sumunod ako sa daan na sinasabi niya. Makalipas ang ilang minuto, nasa kakahuyan na kami.
Malamig at maraming tunog ng insekto na maririnig. Halos wala nang napapagawing tao doon, lalo na't malapit nang magdilim. Gayunpaman, minwestrahan ako ni Marco na huwag maingay. Tinuro niya sa katapat na daanan si Sonia at papalapit sa naroong kamalig. Anong ginagawa niya rito? Ikaw Marco, paano mo natunto ng lugar na ito? Dito kami nagpupunta ni tatay kapag nangunguha kami ng panggatong. Akala nga namin, abandonado na ang kamalig na yan eh. Tapos ngayon, malalaman kong nagpupunta pala dyan si Sonia. Tama nga si Mang Crisanto, mukhang may ginagawa si Sonia na kababalaghan. Anong gagawin natin? Kailangan natin malaman kung anong sikreto niya. Sambit ko at walang ingay na lumapit sa kamalig nang makita ko siyang pumasok na sa loob. Nanatili lang ako sa labas habang si Marco naman tahimik na nakasunod sa akin. Tumingkayad ako at sumilip sa loob ng kamalig. Liwanag muna sa naglalagablab na itim na kandila ang una kong nakita, kasunod ng mga garapong may lamang kung ano-anong kulay na likido. Nagtaka ako. Noon lang ako nakakita ng ganong mga bagay sa personal, pero minsan ko nang nakilala ang mga ito nang makapanood ako ng palabas sa telebisyon. Mga gamit sa pagsasagawa ng orasyon ng itim na mahika ang nakita kong nakakalat sa kawayang sahig. Muli akong lumingon kay Marco. Nanlalaki ang aking mga mata, hindi makapaniwala. Ang binata naman, kababakasan ng pagtataka sa kanyang muka. Bakit gulat na gulat ka muna? Ano bang nakita mo? Si Sonia, isa siyang mambabarang. Seryoso ka? Nagsasabi ka ba ng totoo? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Sa tingin mo magagawa ko pang magpakalat ng kwento gayong pwede mo namang silipin kung ano ba talaga ang nasa loob? Sa bagay, pasensya ka na ha. Hindi lang kasi talaga ako makapaniwala eh. Di bale, dito ka lang. Kailangan kong maghanap ng paraan para makapasok sa loob. Ano? Huwag mo nang gawin yun. Delikado na eh. Umuwi na lang tayo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Marco? Hindi ako aalis dito hanggat wala akong nakikitang ebidensya kung ano ba talaga ang ginagawa ng babaeng yan. Hindi ko na nilingon pa si Marco nang magpasya akong lumapit sa may pinto. Sa bungad pa lang, naririnig ko na ang pag-usal ni Sonia ng mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. Napakunot ako ng noo. Ano ba kasi ang ginagawa niya? Nakita ko nang iangat niya ang iilang larawan ng mga lalaking sa pagkakatanda ko ay naging kasintahan niya. Lahat sila, may asawa o wala, nakadikit ang mga larawan sa kulay itim na kartong yun. Napabaliw na bang babaeng ito? Ano bang ginagawa niya? Kailangan na nating umalis muna. Kapag nalaman ni Sonia na binabantayan natin siya, baka mapahamak pa tayo. Tapos ano, hahayaan na lang natin siya sa ginagawa niya? May ibang araw pa naman para balikan ng kubong to. Halika na! Wala akong nagawa ng sapilitan na akong hinila ni Marco palayo. Gustuhin ko mang umangal pero natatakot din ako eh. Paano kung talagang mambabarang si Sonia? Ano, papatayin niya rin ako? Pero bakit naroon ang mga larawan ng bawat lalaking inakit niya at inagaw sa kani-kanilang mga asawa? Dahil hindi ako mapakali, kinausap ko si Mang Crisanto kinabukasan. Nagsadya ako sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga bagay na nakita ko, ang tungkol sa mga larawan, sa mga kandilang itim at ang orasyon niyang hindi ko maintindihan. Huwag kang mag-alala. Isa sa ilalim natin siya sa pagtatawas. Mas mabuti nga po yun, Mang Crisanto, para naman malaman na talaga natin kung ano ba talaga ang sikreto ng babaeng yun. Maghanda ka ng planggana at asin. Magsindi ng puting kandila at makinig sa dasal na bibigkasin ko. Masusunod po, Mang Crisanto. Wika ko at tumalima sa lahat ng kanyang mga inutos. Ilang sandali pa, nakita ko na ang matanda na nagdarasal habang pinapatak ang tunaw na kandila sa tubig. Hindi ko man maintindihan kung ano ang kanyang sinasambit na lengguwahe, pero napapalunok ako kapag natititigan ko ang kung anong hugis na nabubuo sa tubig sa gitna ng planggana. Nakuha ko na, Iha. Alam ko na ngayon ang malinaw na katotohanan sa ginagawa niya. Isa siyang manggagayuma, pero hindi naman ito peligrosong klase. Ginagamit lang niya ang panggagayuma para makapang-akit ng lalaki at pagkaperahan sila. Kapag wala na siyang nakukuha sa mga lalaki, iniiwan niya na ang mga ito at binabalik sa dati na tila ba wala siyang sinirang pamilya o nilokong ibang tao. Kung ganun, ginagamit niya ang mga lalaki sa pansarili niyang kapritsyo? Anong klaseng babae siya kung ganun?
Dapat nga sana tayong magpasalamat dahil hindi siya pumapatay ng tao. Yun nga lang, dahil sa ginagawa niya, may mga pamilyang hindi na nagkakaayos, mga magkasintahan na tuluyan ng nagkakahiwalay, mga batang mahirap man tanggapin ay literal na inabandona dahil sa sinapit ng mga magulang nila. Paano po siya mapipigilan, Mang Crisanto? Magtungo ka kung saan mo nahanap ang mga kagamitan na ginagamit niya para sa panggagayuma. Kailangan mo itong sunugin lahat. Gagawin ko po, Mang Crisanto. Mas epektibo ang gagawin mong pagsunog kung itataon mo sa pagpapakita ng pulang buwan. Malakas kasi siya sa mga panahong ito. Aamot siya ng kapangyarihan mula sa buwan. Pero oras na masunog mo ang kanyang mga gamit, pwede siyang manghina at matalo. Kung ganon, itataon ko po ang pagsunog sa mga kagamitan niya sa pagsapit ng bilog na pulang buwan. Sang-ayon ko sa sinabi ng matanda. Nagpasalamat din naman ako sa mga itinulong niya sa akin, sa iilang payo na ipinaliwanag niyang kailangan kong gawin. Umalis ako at umuwi sa amin. Kailangan ko nang maghanda para sa trabaho eh. Pagkatapos kong magbihis, nagpaalam ako sa aking mga magulang. Hindi na rin ako nagulat nang madatnan sa labas ng aming bahay si Marco at naghihintay sa akin. Nakasanayan na kasi naming magsabay sa pagpasok sa trabaho. Oh, ang aga mo ah. Siyempre naman. Sayang ang trabaho kapag babagal-bagal tayong kumilos. Saka, may dadaanan pa kasi tayo eh. Ano? Saan naman? Sa park. Namilog ang mga mata ko nang sabihin niya sa akin kung saan kami pupunta. Matagal na mula nang huli kaming makapunta sa park kaya ganun na lang ang pananabik ko. Pagdating namin doon, pinaupo ako ni Marco sa isa sa mga bench. Nagsisimula ng mag-agawan ng liwanag at dilim sa langit. Ang bawat poste sa paligid ay kanya-kanya nang nagpapakitang gilas at nagbibigay ng kakaibang kislap sa kalsada. Ang mga tao nagpadagdag naman sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Masaya at magaan. Dito ka lang. May gagawin ako. Ano? Teka Marco, niloloko mo ba ako? Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Nakakapanibago lang kasi ang mga kilos mo ngayon eh. Natawa lang sa sinabi ko si Marco tsaka lumuhod sa harapan ng kinaroroonan ko. Kabado man pero hindi ako nagreklamo nang hawakan niya ang mga kamay ko. Pagod na akong magpanggap na parang wala sa akin ang presensya mo muna. Pero ngayon kailangan kong tapangan ang loob ko. Gusto kong malaman mo na mahal kita. At gusto kitang maging girlfriend. Marco? Matagal na kitang gusto mo na. Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi natatakot ako na mawala ka. Ayokong humantong ang pagtatapat ko sa'yo sa paglayo mo sa akin. Pero hindi ko na kasi kayang magpanggap eh. Kaya nasa iyong desisyon kung tatanggapin mo ko sa puso mo o kung kaibigan pa rin ang turing mo sa akin. Masakit man eh, tatanggapin ko. Marco naman eh. Bakit mo ba ako kailangan paiyakin ng ganito? Siyempre gusto kita. Sa bait mong yan at pagiging maalalahanin, walang babaeng hindi magkakagusto sa'yo. Kaya sige na, pumapayag na ako maging girlfriend mo. Tumayo si Marco at gayon din ako. Puno ng kasiyahan ang mukha naming dalawa. Alam kong ito na ang simula ng panibagong yugto sa aming buhay, kaya naman pinangako ko sa aking sarili na tatamasahin ng husto ang kasiyahang nasa amin ngayon. Kahit nang dumating kami sa bar para magtrabaho ng gabing yon, ay halos hindi kami mapaghiwalay. Panay udyok at asaran pa ang ginawa ng aming mga kasamahan sa trabaho. Wala akong ibang nagawa kundi ang yumuko at nahihiyang umamin sa kanila na kami nangan dalawa ni Marco. Nagbago lang ang ihip ng hangin nang makita ko na namang pumasok sa bar si Sonia. Suot ang isang manipis na damit at tadtad ng kolorete ang muka. May kasama na naman siyang lalaki na hindi ang una niyang kasama nung huli siyang magpunta doon. Iba na naman ang kasama ni Sonia oh. Baka naman biktima na naman niya ng panggagayuma niya. Salot talaga sa ating lipunan ng mga taong kagaya ni Sonia. Hayaan na lang natin basta hindi ka niya guguluhin. Ikaw naman, iwasan mo na lang siya. Pagsisikapan ko pero hindi ko may papangako Kasi paano kung talagang sapilitan niya akong lapitan? Baka mamaya abangan na naman niya ako sa kung saan. Hindi ko naman pwedeng hayaan na lang siyang saktan ako. Nandito naman ako. Hindi naman kita pababayaan eh. Huwag kang mag-alala. Wika niya sa akin. Oo nga at napanatag naman ako kahit papaano. Ginawa ko na lamang ng maayos ang aking trabaho hanggang sa sumapit ang madaling araw. Umiiwas ako kay Sonia.
Kaso lang hindi rin pala makakatiis ang kaaway. Nawawala na ang presensya niya sa sistema ko nang abangan niya ako sa ladies restroom. Pasado 3:00 na yun ng madaling araw. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang muka, ngunit tila ba hindi niya yun iniinda. Nakangisi si Sonia at animoy may binabalak na masama, kaya naman natigil ako sa tangkang pagpasok sa banyo at nakipagtitigan sa kanya. Ano na naman bang problema mo? Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit, ang sama na naman ang dating ko sa'yo. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Hindi pa ako nababaliw para gawin yon. Tsaka bakit sa akin ka ba nagpapakumusta? Hindi ba't marami kang lalaki, mga ginayuma mo at inagawan ng kalayaan para magmahal sa tunay na babaeng gusto nila? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Mona. Ha? Ano na naman ba itong binibintang mo sa akin? Totoo naman na isa kang manggagayuma eh. Wala kang ebidensya. Malakas niya akong sinampal kaya nagdilim ang paningin ko. Kaagad na namang umigkas ang kamao ko at pabigla siyang sinuntok na halos sumira sa kilay niya. Bumalandra siya sa sementong sahig. Dito na nataranta ang ilan sa mga kasamahan ko na nakakita sa engkwentro. Hindi ako nagpatinag sa sigawan. Lumapit pa ako kay Sonia bago pa man siya makabangon at inupuan siya sa tiyan. Pinagsasampal ko siya at sinabunutan. Ilan sa kanila tinawag kagad si Marco. Kaagad namang dumating ang lalaki sa pasilyo ng ladies restroom. Natataranta niya kaming inawat. Mona, tama na yan! Hayaan mo ako, Marco! Dapat sa babaeng tuturuan ng leksyon! Ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Wala akong pakialam kahit mamatay ka pa! Mona, tama na! Napasigaw ako nang basta nalang yakapin ni Marco ang bewang ko at kargahin niya ako palayo. Sinubukan kong magpumiglas sa pagnanais na masaktan pa si Sonia pero hindi ko magawang talunin ang lakas ni Marco. Mahigpit niya akong niyakap kaya wala akong magawa kundi ang humangos habang galit na nakatitig sa kanila. Saktan mo pa ako ulit! Hindi ako mangingiming gantihan ka ng maraming beses! Akala mo ba malinis na malinis ka na sa ginawa mo, ha? Gusto mong malaman ng mga tao kung ano ba talaga ang baho mo? Subukan mong gawin yon nang makita mo ang hinahanap mo. Hayop ka! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Talaga ba wala? Una, inagaw mo ang boyfriend ko. Pangalawa, pinagkakalat mong isa akong pokpok. Ngayon sa tingin mo magagawa ko pang pagpasensya niyang ginagawa mo, ha? Gaga ka! Tinakot mo pa ako na magkakalat ka ng maling balita sa mga magulang ko. Totoo namang waitress ka dito sa bara at kapag nagipit ka na sa pera, nagiging pokpok ka na rin. Kahit kailan hindi ako magiging kagaya mo. Muling umigkas ang kamao ko tsaka tinamaan siya sa muka. Napasigaw si Sonia tsaka huminga ng malalim. Dumugo ang ilong niya. Nagsisimula na ring mamula ang kanyang muka. Maya-maya pa, nang gagalaitin niya akong dinuro. Wala kang karapatang saktan ako! Wala nga, pero subukan mo pa ulit na paganahin ang kagagahan mo nang tanggalin ko na sa mukha mo yung ilong mo. Subukan mo lang! Ano ba? Tama na! Sapilitan akong hinila ni Marco palayo. Hinihingal na sinamaan ko ng tingin si Sonia kahit alam kong hindi na niya yun makikita. Galit na galit ako sa kanya. Sa dami ng atraso niya sa akin, ang pag-abang niya sa akin sa mismong pinagtatrabahuhan ko ang pinakamatindi. Hindi ko na ito magawang baliwalain. Sobra na rin kasi. Mabuti na lang talaga at kahit labagman sa kalooban ko ay inilayo na ako ni Marco kay Sonia. Kapag nagkataon, baka napatay ko ng babaeng yun dahil sa taglay niyang kamalditahan. Lumipas ang mga araw kahit papaano, naikalma ko na ang aking sarili. Ipinakita ni Marco na hindi karapat-dapat pansinin si Sonia. Hanggang sa sumapit ang araw na itinakda para sunugin ko ang kamalig ni Sonia sa kagubatan. Walang ingay akong nagpunta roon ng mag-isa. Dala ko ang 1 galon ng gasolina. Pagkatapos ibuhos ang laman nun sa dingding, kaagad ko itong sinilaban. Kay bilis kumalat ng apoy sa paligid. Dali-dali naman akong lumayo at hinayaan na maglagablab ang paligid. Nang sa tingin ko ay nagiging abo na ang buong kamalig, kampante na akong umalis. Umuwi ako sa bahay na puno ng kasiguraduhan na wala nang mapipinsalang pamilya si Sonia. Wala siyang kaalam-alam sa ginawa ko. Nang makasalubong ko pa nga sa kalsada si Sonia na nakatambay sa isa sa mga tindahan kasama ang kapwa niya tsismosa, hindi na ako makampante. Aba, nariyan na naman ang pokpok na nagpapanggap na mabait oh. Magaling na pala ang sugat mo sa mukha, Sonia. Para kasing hindi na pantay ang kulay ng balat mo eh. Dagdagan kaya natin ano? Bakit? Pagbubuhatan mo na naman ako ng kamay?
Oo, pakilimera ka kasi. Ano, gusto mo ba ha? Tumalim ang tingin sa akin ni Sonia. Kahit kailan hindi kami magkakasundo ng babaeng ito. Para sa akin, isa siyang demonyo. Marami siyang mga bagay na kayang gawin na siguradong ikawawasak ng buhay ng isang tao. Yon ang pinakaiiwasan kong gawin niya sa akin. Hindi ako papayag na kung sino-sino lang ang makialam sa tahimik kong buhay. Lumapit siya sa akin at animo nang aasar nang inilayad niya ang kanyang dibdib. Para bang ipinagmamalaki pa ang kakayahan niyang manggayuma. Alam kong hindi niya na itatanggi yun ngayon. Pero nang maalala ko ang ginawa ko sa kanyang kamalig, napangisi ako. Kahit papano napilayan ko na siya. Ito ang isa sa pinakamatinding bagay na nagawa ko. Mas matindi pa ito sa pagganti ko sa mga pangungutya niya. Tinalikuran ko siya nang walang kung anong sinasabi. Narinig ko pang nagmura si Sonia pero hindi ko na lang siya pinansin pa. Sa halip, nagpunta na lamang ako sa bahay ni Mang Crisanto para ibalita ang ginawa ko. Nagawa ko na po, Mang Crisanto. Nasunog ko na ang kamalig ni Sonia. Mas mainam yan kung ganun. Alam kong mababawasan na ang epekto ng panggagayuma ni Sonia, lalo na't nasunog mo na ang ilan sa mga gamit niya. Pero huwag kang papakampante. Malamang may tinatago din siya sa mismong bahay niya. Ang mga tao kasing may nalalaman at kakaibang kakayahan ay hindi lang nakadepende sa mga gamit na meron sila. Pwede silang napilayan, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, matatalo na sila. Tatandaan ko po, Mang Crisanto. Gagawin ko po ang lahat. Mapigilan lang ang ibang gawain ni Sonia. Mamatyagan ko siya sa abot ng aking makakaya. Mabuti naman kung ganun. Sakali man na may ginawa ulit na kababalaghan ng babaeng yun, balikan mo ko. Salamat po. Paano? Kailangan ko na pong umalis. Sige, mag-iingat ka. Naging abala na ako ng mga sumunod na oras. Naghanda ako sa pagpasok sa trabaho at umalis na. Hindi ako sinundo ni Marco ng mga oras na yon na sobra kong ipinagtaka. Simulat sa pool na naging magkaibigan kami hanggang ngayon na magkasintahan na, ngayon lang nangyari na sa hapong yun hindi ako sinundo ng lalaki. Tuloy mag-isa akong umalis. Pagdating ko naman sa bar, usap-usapan ang pagwawala ni Sonia sa labas. Hinahanap ako, mabuti na lang daw hindi kami nagpang-abot. Tinanong ko rin sa kanila kung nasaan si Marco pero ang sabi ng mga GRO na abala sa pagme-makeup na mataan daw nila si Marco na pinagagalitan si Sonia. Tapos hindi na raw nila muling nakitang pumasok sa bar. Kinabahan ako. Hindi ko maiwasang isipin na paano kung may masama na namang binabalak si Sonia sa boyfriend ko. Paano kung si Marco naman? Kahit alam kong nakita na ako ng mga kasamahan ko sa trabaho pero walang pagdadalawang isip akong umalis. Kailangan kong malaman kung saan sila nagpunta. Oras na malaman ko lang na si Marco naman ang pinagkakatuwaan mo, malanding babae ka. Ihanda mo lang ang sarili mo at talagang hindi kita tatansyahin. Asik ko habang tinutukoy si Sonia. Humantong ako sa bahay ng babae. Alam kong may tao sa loob dahil maliwanag at mukhang may nagkakatuwaan. Walang pakundangan na sinara ko ang kawayang bakod at dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay niya. Naabutan ko si Sonia at Marco na nagtatawanan. Galit kong hinampas ang mesa na gawa sa tabla na nagpalingon sa kanilang dalawa. Ano na naman ang binabalak mo, makating babae ka? Ikaw naman, Marco, sinong may sabi sa iyong sumama ka sa manggagayumang yan? Huli na para magalit ka, Mona. Tapos na ang masamang binabalak ko sa boyfriend mo. Hindi ka na niya gugustuhin pa ngayon dahil ako na ang mahal niya. Marco, ano ba? Mona, ano bang pinagsasabi mo? Saka bakit mo ako sinundan dito? Wala ka namang karapatan para pakialaman lahat ng lakad ko. Walang karapatan? Nahihibang ka na ba, Marco? Girlfriend mo ko. Wala akong naaalalang niligawan kita, Mona. Simula pa man noon hanggang ngayon, si Sonia na talaga ang mahal ko. Kaya huwag ka nga magsalita ng kung ano-ano dyan. Hindi ako makapaniwala sa mga binitiwang salita ni Marco. Para bang nawala ako bigla sa kanyang alaala. Napalitan ito ng pagkagusto niya kay Sonia na hindi ko nalaman kung paano niya ginawa. Galit ko siyang hinarap. Anong ginawa mo? Oy, teka lang ah. Wala akong ginawa. Ginusto niya lang akong bigla. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Manloloko. Mga agaw. Ano, nangangati ka na naman ba? At kailangan mong mang-agaw ng jowa ng iba? Alam mo, Mona,
Wala kang karapatang pakialaman ako sa aking diskarte. Kahit pa may pamilya ng isang lalaki o jowa man, basta gusto ko, aagawin ko. May kakayahan akong gawin yon, kaya wag na wag mong tatangkain, pigilan ako. Napakahayop mo talaga. Wala kang delikadesa. Desperada. Wala ka nang magagawa. Mamatay ka sa inggit. Sinubukan kong sugurin si Sonia. Nangangati ang mga kamay ko na masaktan siya, kaso lang nagulat ako nang makitang tila bahaharang sa aking daanan si Marco na may seryosong tingin. Dito na ako naiyak. Hindi ko alam kung anong kababalaghan ang ginawa ni Sonia sa boyfriend ko, pero kailangan ko nang humingi ng tulong. Dahil dito, tinalikuran ko silang dalawa, pinahiran ng aking luha at taimtim na naglakad ng walang kasiguraduhan palayo sa kanila. Sa kalalakad ko ay nakarating ako sa bahay ni Mang Crisanto. Nadatnan ko pa ang lalaki na abala sa pag-aayos ng kanyang mga halaman sa bakuran. Mas lalong dumaloy ang aking mga luha nang lumingon siya sa akin. Mona, Iha, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mang Crisanto, wala pong pinalagpas si Sonia. Pati si Marco na natatanging kakampi ko, ginayuma niya. Ang nakapagtataka lang, nakalimutan niya ang tungkol sa aming dalawa. Ni hindi niya maalala na niligawan niya ako. Bakit at paano nangyari yun? May isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo. Hindi lang panggagayuma ang kaya niyang gawin, Iha. May kakayahan din siyang manghipnotismo kung saan pwede niyang pansamantalang kunin ang alaala ng isang biktima at palitan ito ng bago. Hindi na po tama ang ginagawa niya, Mang Crisanto. Kailangan na po natin siyang turuan ng leksyon. May punto ka dyan, Iha. Hindi naman kasi dapat palaging hinahayaan si Sonia na maghasik ng lagim kahit may mga tao ng lubusang naaapektuhan. Isa akong albularyo. Gumagamit ako ng mahika na naaayon sa kabutihan para makatulong sa kapwa. Pero kaya ko ring maging isang mambabarang, nagagamit ng itim na mahika para parusahan ang mga abusadong taong walang ibang ginawa kundi ang magbigay ng pasakit sa kapwa. Tumalikod sa akin si Mang Crisanto at may kinuha siyang isang kulay itim na may kakapalang libro. Hindi ko alam kung para saan yun, pero nang buklatin niya ang libro, napansin ko ang mga banyagang lengguaheng nakalimbag sa malutong na lumang papel. Ano pong meron dyan, Mang Crisanto? Ito ang librong magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Sabihin niyo po kung anong gagawin ko at hindi ako magdadalawang isip na sundin kayo, Mang Crisanto. Mabuti kung ganun, Iha. Di bale, may mga kandila ako sa kabinet. Pakikuha na lang yun at pakisindihan. Pagkatapos, iwanan mo na ako at hindi mo na kailangan masaksihan ang gagawin ko. Saan naman po ako pwedeng magtago? Hindi mo naman kailangang magtago. Mas mabuti kung aalis ka na muna at umuwi sa inyo. O kung hindi naman, matyagan mo si Sonia nang makita mo kung gumagana ba ang gagawin ko sa kanya. Mas naging matimbang para sa akin ang sinasabi ni Mang Crisanto na matyagan si Sonia. Oo nga naman, mas matutuwa ako kapag nakita ko kung gaano siya nahihirapan sa nangyayari sa kanya nang wala siyang kaalam-alam kung ano nga ba ang dahilan. Magalang akong nagpaalam sa albularyo. Sinabi niya sa akin na wag raw akong mabahala. Mangyayari ang parusang dapat ay pagdudusahan ni Sonia. Ngumiti lang ako sa kanya at nagpasalamat. Pasado 9:00 na yon ng gabi nang muli akong bumalik sa bahay ni Sonia. Wala na roon si Marco. Siguro umuwi na. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niyang isailalim sa hipnotismo ang kasintahan ko. Pero bakit niya ginagawa ang bagay na ito? Bahagya akong nagtago nang mapansin ko siyang nakadungaw sa buwan at puno ng luha ang mga mata. Balang araw, hindi na ako magdurusa. Lahat ng taong umabuso at nanakit sa akin, maparurusahan ko na. Dahil hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, nagpa siya akong lumabas at magpakita sa kanya. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Anong ginawa mo kay Marco? Bakit hindi niya ako maalala? Bakit? Mahal mo ba siya? Eh di mas maganda, mas lalo kitang masasaktan. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Ilang pamilya na bang sinira mo? Ngayon hindi ka pa makontento. Pati ba naman magkakasintahan pinapatos mo? Bakit ba? Sa gusto ko eh. Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Alam ko naman na hindi rin yan magtatagal eh. Balang araw, matitikman mo rin ang nararamdaman kong sakit.
Tatawa sana si Sonia, makasang pangungot siya sa kanyang muka nang mapaigik siya sa sakit. Nasapo niya ang kanyang tiyan, sabay tingin sa akin. Naalala ko si Mang Crisanto at ang mga ginawa niya ngayon, kaya naman napangisi ako. Hindi naman makapaniwala si Sonia habang paatras na napaupo sa kawayang papag. Anong ginawa mo? Mukha ba akong may ginagawa? Hindi ba't nakatayo lang naman ako rito? Huwag kang magsisinungaling! Yan ang hinahanap mo, hindi ba? Pwes magdusa ka! Singhal ko sa kanya tsaka ko siya tinalikuran. Wala na akong pakialam kahit masaktan man siya o may maramdaman man siyang kakaiba sa kanyang katawan. Ang mahalaga sa akin ay makaganti ako. Ano bang ginawa mo sa akin, Mona? Sabihin na lang natin na nangyari sa'yo ngayon yan dahil karma yan sa lahat ng ginawa mo. Nararamdaman ko, ipinabarang mo ko, pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wala kang ebidensya, Gaga. Huwag kang mambibintang kung hindi naman totoo. Hindi ako naniniwalang wala kang ang kasalanan. Kahit nakikita kong nasasaktan siya, marahas siyang sumugod sa akin. Halos kalbuhin niya ako at hubaran sa bilis ng galaw ng mga kamay niya. Nanghahablot siya at nangangalmot. Masahol pa siya sa hayop kung umatake sa nabiglang katulad ko. Gayunpaman, wala akong balak na magpatalo sa kanya. Mas naging mariin pa ang ganti ko sa kanya. Hinila ko ang mahaba niyang buhok at pinunit din ang damit niya. Wala akong pakialam kahit pa may iilang taong naaabala kami sa pagtulog o sinisimulan na kaming pagkumpulan. Ang mahalaga, magawa ko siyang gantihan sa mga ginawa niya sa akin. Mula sa pamamahiya at pananakit ng pisikal, sa paggawa niya ng kwento at 2 beses na pangaagaw sa mga nagiging kasintahan ko. Nagkagulo din ang mga tao nang makitang sa bawat kalmot ko, malalalim na sugat ang nabubuo sa balat ni Sonia. Mula doon, namaga ito kaagad at may naglalabasang kulay itim na malapot na likidong amoy dugo naman. Mas lalo akong nahindik. Umatras ako tsaka narinig ang sigawan ng mga tao. Lumayo ako sa kanya kasabay ng pagdating ni Marco. Marco, tulungan mo ko! Si Mona, isa siyang mambabarang! Huwag mo na akong paikutin, Sonia. Ginamot na ako ni Mang Crisanto at naaalala ko na ang lahat. Hayop ka! Wala ka sinasanto! Pati ako na walang kasalanan sa'yo, pinakikialaman mo! Ano na, Sonia? Kumusta? Hayop ka, tanda! Ikaw palang nilapitan ng hayop na babaeng yan! Ikaw ang may kagagawa ng mga nararamdaman ko ngayon sa katawan ko! Tama ka, ako nga. Pero hindi pa ako tapos, Iya. Minsan kasi, kailangan mong alalahanin ang lahat ng mga naging kasalanan mo bago kita lubayan. Siraulo ka bang gurang ka? Wala akong kasalanan sa'yo! Diyan ka nagkakamali, Iha. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang anak ko. Anong anak? Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga ba wala kang alam? O pilit mo lang na kinakalimutan? Bagong kasal ang anak ko sa asawa niya nang landiin mo ang manugang ko. Dahil sa nangyari, nasira ang pagsasama nila. Ngayon, sabihin mo sa akin, wala ka pa rin bang kasalanan? Sa dami ng nasaktan ko, nakalimutan ko na kung sino ang anak mo. Ano ba kasing ginawa mo sa akin? Tanggalin mo na ang karamdamang ito! Pasensya ka na, Sonia. Hindi ko magagawa yan hanggat hindi ka humihingi ng tawad kay Mona at sa iba pang taong naagrabyado mo. Ano naman ang akala mo? Diyos kayo na kailangan kong luhuran? Nababaliw ka na, tanda! Wala akong magagawa kung talagang ayaw mo. Ang mahalaga, sinabi ko sa iyo ang mga bagay na pwede mong gawin para gumaling ka sa karamdaman mo. Huwag mo akong lokohin! Ikaw ang naglagay ng sakit na ito! Tanggalin mo na ito! Magagawa ko lang tanggalin yan kung bibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magsisi sa lahat ng ginawa mo. Ipinaliwanag ni Mang Crisanto na isang sumpa daw pala ang kanyang ginawad kay Sonia at hindi lang isang simpleng pambabarang. Wala nga naman kaming magagawa dahil na kay Sonia mismo nakasalalay ang kaligtasan niya. Iniwan namin siyang nagsisisigaw sa labas ng bahay niya. Maski ang mga kapitbahay niya ay hindi man lang siya pinansin o tinulungan. Literal na nagkasakit kaagad si Sonia. Samantala, pagdating namin sa bahay ay mahigpit akong niyakap ni Marco. Mangiyak-ngiyak niya akong hinalikan sa noo tsaka tinitigan. Patawarin mo ko, Mona. Hindi ko man lang napansin na nasa ilalim na pala ako ng hipnotismo ni Sonia. Wala akong kaalam-alam. Hindi naman ako galit sa'yo, Marco eh. Alam ko rin naman na hindi mo ito gusto.
Pasensya na rin kung naging kampante ako. Hindi ko man lang inisip na pwede kang puntiryahin ni Sonia dahil sa ginawa ko. Bakit? Anong ginawa mo? Ako ang nagsunog ng kamalig ni Sonia na nasa kagubatan, Marco. Seryoso ka ba? Oo, ito kasi ang pinayo sa akin ni Mang Crisanto na kailangan gawin para naman mabawasan ang kasamaan ni Sonia. Sa dami ng mga taong sinaktan niya sa pamamagitan ng pang-agaw ng mga kasintahan at padre de pamilya, alam kong siguradong mapipilayan na siya sa ginawa ko. Ayos na din yun kahit papano. Sobra na din naman kasi ang ginagawa niya eh. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ng aking kasintahan. Nang gabing yon, tuluyan na nga kaming nagkaayos. Ipinaliwanag ko sa kanya na wala siyang kasalanan sa mga nangyari sa kanya. Sadyang kinontrol lang siya ni Sonia kaya nakalimutan niya ako. Si Mang Crisanto naman ang kinausap ko. Ipinagtimpla ko siya ng kape tsaka hinarap. Ano po ang mangyayari ngayon, Mang Crisanto? Paano naman mapagtatanto ni Sonia ang kanyang kasalanan para gumaling din siya mula sa sumpa na iginawad mo sa kanya? Hanggat hindi siya nakakaranas ng pagdurusa o nakakaramdam ng sakit, mananatili siyang mapagmataas. Pero oras na sagad hanggang sa buto ang sakit na kanyang mararamdaman, siguradong unti-unti niyang malalaman na mali pala ang kanyang ginawa, na maiisip niyang hindi tamang mang-agaw ng pamilya ng may pamilya. Hindi ko po kasi personal nakilala si Sonia noon, Mang Crisanto, kaya hindi ko maintindihan kung ano bang pinaglalaban niya. Pero sakali man, kilala niyo po ba si Sonia? Anong alam niyo sa nakaraan niya? Hindi naging mabuti ang kabataan ni Sonia. Marami siyang isinakripisyo, makabuo lang ng pamilya. Pero hindi siya nagtagumpay. Kahit anong gawin niya, mapanatili na magkasama ang kanyang mga magulang, sadyang hindi sila ang nakapalaran. Yumao na ang kanyang ama at hindi niya ito matanggap. Ang kanyang ina naman, natutong maging kalaguyo ng halos lahat ng kalalakihan sa pag-asang mabubuo ang kanilang pamilya kahit na humantong sila sa pang-aagaw ng pamilya ng iba. Hindi ko po alam na ganun palang pinagdaanan ni Sonia. Tama ka. Pero hindi rin dapat niya pinakikailaman ng maayos at masayang buhay ng iba. Tumango na lang ako sa sinabi ng albularyo. Naisip ko, kawawa rin pala si Sonia. Malinaw na kinulang siya ng aruga at matakaw siya sa atensyon kaya siya nakakagawa ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Kinaumagahan, dinalaw ko si Sonia sa kanyang bahay. Nadatnan ko siyang umuubo habang nakahiga sa papag. Sinamaan niya ako ng tingin nang makita niya akong papalapit sa kanya. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Nagpunta ka ba para kutsain ako? Para pagtawanan? Para ipamuka ang kalandian ko? Wala kang nalalaman sa nakaraan ko. Wala kang karapatang husgahan ako. Alam ko naman yun eh, pero hindi mo na dapat sana pinalala ang sitwasyon. Hindi ka na sana nang agaw ng pamilya ng iba. Inagaw ng Panginoon ang buhay ng tatay ko. Anong gusto mong maramdaman ko? Matuwa? May hangganan talaga ang lahat, Sonia. Handa man tayo o hindi, kinukuha niya ang buhay ng mga mahal natin sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero hindi natin siya dapat nakamuhian. Ang kamatayan parang reset lang yan ng buhay natin eh. Wala akong pakialam. Tsaka bakit ba iniistorbo mo ko? Lumayo ka sa akin! Muli siyang umubo kaya napaatras ako. Sa bawat pag-ubo at pagsuka niya ay may niluluwa siyang uod at alupihan. Buhay ang mga ito at sobra talagang nakakadiri. Tuloy, wala akong magawa kundi ang iwanan na lamang siya. Lumipas ang ilang mga araw, sandali akong nawalan ng balita kay Sonia. Naging abala na rin kasi ako sa aking trabaho at saglit ding nakalimutan ang tungkol sa kanya. Mabuti na lang na nung balik na rin sa dati si Marco at wala nang epekto ng hipnotismo. Ang ilan naman sa ginayuman ni Sonia ay bumalik na sa dati at sa awa ng Panginoon nakipag-ayos na sa kani-kanilang mga pamilya. Hindi ko maiwasang matuwa kahit naluluha. Mahal, bakit parang maiyak-iyak ka? May nararamdaman ka bang masakit? Ano nangyari sa'yo? Natutuwa lang ako. Hindi kasi ako makapaniwala na babalik sa ayos ang lahat eh. Akala ko talaga habang buhay na lang na magugulo ang bawat pamilya na sinira ni Sonia. May awa naman ng Diyos, mahal. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon may pagdurusa. Ang sakit, napapalitan din ng katiwasayan. Ang lungkot, napapalitan ng tuwa. Kaya kahit anong pagsubok pa ang ibigay niya sa atin, huwag tayong makakalimot na magdasal at tawagin siya. Tatandaan ko, mahal. Maraming salamat din at hindi mo ko sinukuan. Baliktad yun eh. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo.
Kasi hindi ka nagpa-apekto kahit nung halos ipagtabuyan kita. Bakit ko naman gagawin yon? Mahal na mahal kita. Napangiti si Marco at niyakap ako. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kaligtasan sa mga yakap niya. Bigla kong naalala si Sonia. Siguro panahon na para dalawin ko siya. Matapos ang trabaho namin, umuwi ako ng bahay kinaumagahan. Dumaan ako sa palengke at bumili ng kakanin sa nag-iisang tindahan ng suman na naroon. Balak ko itong dalhin kay Sonia. Bukas ang bahay niya nang magpunta ako roon. Kumatok ako kaso wala namang sumasagot, kaya naman pumasok na lamang ako. Nagulat ako sa itsura ni Sonia na naabutan ko sa sala. Payat, nangangalumata at maputla. Sonia? Mona, ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat sa'yo ang makitang nahihirapan ako? Kailangan mo pa bang guluhin ang buhay ko? Wala akong balak na gawin yan, Sonia. Naparito ako para dalawin ka. Gusto ko kasing tulungan ka at tignan kung ayos ka lang. Ha! Ang plastic mo ano? Baka naman kamo, gusto mo lang makita kung gaano na ako kamiserable. Sonia, pwede ba kahit ngayon lang magpakumbaba ka naman? Para saan pa? Mamamatay na rin naman ako. Napahilamos ako sa aking muka at tinalikuran siya. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya kukumbinsihin na alalahanin ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kung sana lang ay humingi na siya ng tawad sa mga taong nasaktan niya, baka naman may pag-asa pa siyang gumaling. Matatanggal na ang sumpa at lahat ng karamdamang dumapo sa kanya. Hinabaan ko ang aking pasensya. Alam ko naman na mainit lang ang ulo niya sa ngayon dahil nga nahihirapan na siya sa kanyang karamdaman eh. Gustuhin ko mang pakiusapan si Mang Crisanto na pagalingin niya si Sonia ay imposible yon mangyari. Kahit tinataboy niya ako, hindi ako nagpatinag at ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga sa kanya. Pwede ba, Mona? Iwanan mo na ako. Hindi kita iiwan, Sonia. Gusto kong malaman mo na kahit galit ka sa akin, nandito pa rin ako nakahandang umalalay sa'yo. Magkaaway tayo. Kung nabigyan nga ng pagkakataon, magpapatayan pa tayo, hindi ba? Bakit bang bait mo sa akin ngayon? Hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na away, Sonia? Para saan ba ang pagmamatapang nating ito? Wala din naman tayong magagawa kung may mangyaring hindi maganda sa buhay natin eh. Dapat nga gawin mo itong aral para hindi na maulit pa sa susunod. Hindi ko alam, Mona. Naguguluhan ako. Nalulungkot at nasasaktan. Naiinis akong makita ang iba na buo habang ako nag-iisa. Naiinggit ako sa inyo. Hindi mo naman kailangan mainggit, Sonia. Sige, nalulungkot ka, pero hindi mo kailangan maging masama. Nandito naman ako eh. Kami, ang mga kapitbahay natin. Handa kaming makipagkaibigan sa'yo. Maging mabait ka lang. Wala namang mawawala eh. Nahihiya ako sa inyo sa dami ng abalang nagawa ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Kapag natuto kang magpakumbaba, Sonia, bawing-bawi ka na at sigurado akong gagaling ka na rin sa iyong karamdaman. Hindi ko na muna inistorbo si Sonia nang mapansin kong nagsisimula na siyang mag-isip ng malalim. Alam kong inaalala niya ang mga bagay na ginawa niya noon. Kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa man kumpirmado pero siguradong magbabago na siya ng tuluyan. Muling lumipas ang ilang araw. Sa bawat pagdalaw ko kay Sonia, mas natatakot ako para sa kanya. Tumitindi ang pamamayat niya hanggang sa maratay siya sa kama. Umabot pa sa puntong hindi na niya kayang bumangon o subuan man lang ang sarili niya. Gayunpaman, napapansin kong nagbabago na ang tono ng kanyang pananalita. Wala nang tinatagong yabang o kamalditahan. Natuto na si Sonia. Ako naman ay hindi bato ang puso para hayaan siyang magdusa. Tuluyan ko na siyang napatawad. Kaya naman halos araw-araw ipinagdarasal ko sa Panginoon na gumaling na siya, na mawala na ang nararamdaman niyang sakit. Wala kang dapat na ipag-alala, Iya. Hindi pababayaan ng Panginoon si Sonia. Ginawan ko man siya ng bagay na alam kong ipagdurusa niya. Sigurado naman na magiging dahilan na ito para magbago siya. Sana nga po, Mang Crisanto. Ewan ko ba, kahit maraming kasalanan sa akin si Sonia, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa kanya eh. Para kasing habang tumatagal na nakikilala ko siya, napagtatanto ko ang rason kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. Siguro kailangan lang niya ng gabay at kaibigan para makalimutan niya ang masasakit na alaala ng kahapon. Tama ka riyan, Iya. Naniniwala naman ako na hindi talaga masamang babae si Sonia.
Wala lang talaga siyang magawa. Huminga ako ng malalim at nginitian si Mang Crisanto. Kung hindi rin naman dahil sa kanya at sa tulong niya, baka magkaaway pa rin kami ni Sonia hanggang ngayon. Sa katunayan, sa tuwing dinadalaw ko si Sonia sa bahay nila, unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo niya sa akin. Nawawala na ang pagkailang, naglalaho na ang pagkainis, napapalitan ng pag-aalala bilang kaibigan. Sonia, kumusta? Mona, nandito ka na naman ba para dalawin ako? Oo naman, alam kong hindi mo pa kayang magluto. Kaya heto, may dala akong pagkain para sa'yo. Maya-maya darating si Marco, dala ang bagong binili niyang kama para sa'yo. Hindi niyo naman kailangan gawin ito eh. Ang laki na nga ng atraso ko sa'yo eh. Ano ka ba? Kalimutan mo na yun. Huwag mo nang isipin pa. Naiintindihan mo ba? Dapat magsimula tayo ngayon sa mas maayos at payapa na paraan. Kaibigan na ang turing namin sa'yo at gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Napayuko si Sonia at pinagmasdan ang sakitin niyang katawan. Malayong malayo sa masigla at makinis niyang katawan noong araw. Larawan na si Sonia ngayon ng kamiserablihan pero nararamdaman kong masaya siya lalo na't nakikita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na yatang pag-asa na gumaling ako, Mona. Pero masaya ako na sa huling pagkakataon naging kaibigan kita. Salamat at pinatawad mo ko. Hanggang sa kamatayan, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay, no? Ang masamang damo matagal mamatay. Huwag kang magpapaniwala sa ganyan. Mga kasibihan lang naman yun, ano? Ang masamang damo, nawawala at namamatay rin kapag sapilit ang binunot ng Panginoon. Ang sa akin lang, masaya na ako kahit papano. Kahit ang mga kapitbahay natin, masaya na ang pakikitungo sa akin. Kaya nga wag mong sayangin ang ikalawang buhay na binigay sa'yo ng Panginoon. Magagawa naman niyang hilumin ang lahat ng sakit na nangyayari sa buhay natin eh. Magtiwala ka lang sa Kanya. Napagtanto kong mahirap pala ang naging buhay niya simula nang maulila siya sa mga magulang. Namatay din pala ang nanay niya ilang taon matapos na ginupo ng karamdaman ng tatay niya. Namatay ang ina niya sa labis na kalungkutan. Kahit papaano naman, nagagawa niyang makipag-usap sa akin ng mahinahon. Sa labis kong gulat, niyakap ako ni Sonia ng mahigpit. Umiiyak siya sa aking mga balikat, kaya naman napaiyak na rin ako. Hindi naman ganun katigas ang puso ko para pakinggan lang ang hikbi niya. Pero mas gumaan ang pakiramdam ko dahil sa ginawa niya. At least alam kong tuluyan na nga niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at siguradong magbabago na siya. Naputol lang ang pagdadrama naming dalawa nang maingay na kumatok sa pinto si Marco, Mang Crisanto at kasama ang iilan sa mga nagdi-deliver ng kama na binili namin. Mahal, nandito na ang kama ni Sonia. Siguradong matutuwa ka sa lambot ng kutsyon na binili namin kasama ng kama. Ayun oh, halika Sonia, aalalayan kita. Papapasukin natin ang mga naghatid ng kama mo ha. Grabe naman ito, Mona. Talagang binigyan mo pa ako ng kama. Huwag kang mag-alala, Sonia. Hindi lang akong gumastos para dyan. Pinagtulungan namin ng mga kapitbahay natin yan. Sa tuwing gumagalaw ka raw kasi sa pagtulog sa gabi, naririnig nila ang pag-ingit ng papag mo na tila ba nasisira na. Kaya nag-ambagan kami ng pera para makabili ng bago mong kama. Dahil sa aking sinabi, mas lalong napaiyak si Sonia. Kumaan din ang aking pakiramdam sa kaalamang may napasaya na naman akong tao at hindi lang basta kapwa ko kundi ang noon ay naging mortal kong kaaway. Sa ngayon po Miss Winnie, magkaibigan pa rin kami ni Sonia. Ikinasal na kami ni Marco at siyang natatanging ninang ng aking anak. Tuluyan nang gumaling si Sonia at abala sa kanyang munting negosyo na sari-sari store. Nagsilbing aral hindi lang kay Sonia kundi maging sa akin din na pinakamahalagang bagay pala sa mundo ang maging isang mabuting tao. Dahil kahit anong sakit at pagsubok pa ang ibinigay sa atin ng Panginoon, makakaya natin itong lagpasan sa tulong mismo ng may kapal. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless po. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Miss Abby from Tokyo, kay Ma'am Judith Lakian, kay Sir Christopher Salonga, kay Ma'am Jessica Pailagaw, kay Ma'am Irene Espino, Ma'am Leonora Consensino at kay Chloe Abalos.
Shoutout din po kay Ayel at Junjun Lim from Lanao del Norte, sa family ni Ma'am Mary Grace Taduran sa Antique, ang Taduran at Maguwad family, hello po sa inyo dyan. Hello din po kay Ma'am Cherilyn Dasalia, kay Ma'am Jessica Rojas, kay Ma'am Abigail na lagi raw pong nakikinig sa atin at nag-comment sa Karma ng Traidor na Kaibigan upload. Ang sabi po niya, kabutihan pa rin ang mananaig sa lahat ng kasamaan. Nako, tama po kayo dyan, ma'am. Salamat po sa pagko-comment. Kay Ma'am Lilian Del Rosario from Cavite, hello po sa inyo. Kay Ma'am Lisa Granadil, kay Ma'am Rose Fernandez, kay OFW Blog na nag-comment po sa Ikinahiyang Dalaga upload. Ang sabi po niya, ang ganda po ng boses niyo, Miss Winnie, at lagi akong nakikinig sa mga kwento niyo dito sa Rizal. Idol ko po kayo at halos maubos ko na ang lahat ng kwento niyo. Naku, maraming salamat po sa comment ninyo at sa palaging pakikinig sa mga stories natin. Sobrang na-appreciate ko po ito. Kay Sir Marvelin Manalop at sa Alteration Plus at sa Paradigm Store, hello po sa inyo dyan. Kay Cool Yet Fun, kay Sir Danilo Candido Jr., shoutout din po kay Sir Pasiano Guerrero na ngayon lang daw po niya napakinggan ng channel natin. At mabuti naman daw po dahil magaganda ang mga kwento at maganda pa ang boses ng narrator. Naku, salamat po sa papuri ninyo, sir. At sa mga regular listeners po natin, hello po sa inyo, kila Ma'am Elizabeth Maramot, kay Ma'am Filipina Palsario, kay Ma'am Rochelle Adapon, Ma'am Basanta Mila, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Ma'am Cresilda Sutil, kay Chef Lance, kay Ma'am Lydia Lopez at kay Ace. Salamat po sa inyong lahat na nagko-comment at nakikinig. Abangan pa po ninyo sana ang mga susunod nating upload. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe, like, share, and comment sa kwentong pinakinggan nyo. Goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo kaya naman aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.